di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Musta you? Welcome. Ngani naman hitaya stasyon DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ilabi naton mga loyalista. No permi dahira nakatutok itong ira radyo. Mga salamat. Nakakaluwag-luwag, may mga load, may mga internet. Nagwa-watch itong live streaming. Kaya PBS receiver. Pauswaga kami niyo, Antonio, mga kapatid, hindi naman. Okay, nga tulanay kita kan Kuya Alquin, adya natin presidente. Ayun, nakita nito, one year ago na nagkasunod dito. Pinag-consume natin. After that, nakita po natin na nakatulong wala na. Hindi na magamit. Was sila na on the verge of being condemned. Ngunit
dinesign natin ng mabuti at originally ito stories. Pero ang pinapasok sa gawin ng po dahil kaya naman. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong classroom ito in 0 months. At malaking bagay ito dahil ito maliwis. Lahat ng pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story 60 classrooms ng 8 months time. Ito yung bago district. Maganda ang ating bagong classroom. I'm very happy to see. That the students are already. Ang pinakamalaking natin ay engineer to the next level. Ang mga bata na yung ating mga engineer. Imbis na umuwi ng ganyan yan as much as kami ay nakakauwi na sila. Tayo ng mga bata sila. So, all the advances we have to be very grateful to all those who are involved in this public step in the local government and working together. Ito naman talaga ito what we need to achieve as long as the money goes to the project, not into people's pockets. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin papakayan, patuloy natin titiyakin na ang mundo ng pamahalaan ay napunta sa mga proyekto na kaya nito. From 10 classrooms, we have now 60 times 6. Meron na tayong 60 classrooms. Meron na naging mas maluwag ang schedule, naging mas maluwag ang physical location ng ating mga bata, and which is conducive to the learners. I'm very, very happy. I'm a bit surprised. I do not think that in the last 30 years that we have seen such a building, 60 classroom building built in Lisbon. And we should all be very happy about that. I'm very proud, and it should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. It's not going to no budget, Yes, 14 minutos na nakalabay, alas 9, sana may hatniyo na intindihan. Sorry, sitting inside. Nakadwa natin na presidente, gini-inspeksyon niya in mga edipisyo, mga school buildings. Dito naman na QC at Quezon City, partikular na adto narangan dao buildings. Dito naman ha San Francisco High School, halungsod ng Quezon. Mo kita ira building Piraya ka andana, tutulo ka andana. Natin na didikinita nga picture yon. Thanks much mga taking engineers, Engineer Alquin and Kuya Yufem. Okay, dito ha, Santarangan, dito ha, Metro Manila. Saringan ni share ni pag-share ato ni Ate Charlene Dadison ni car teacher niya dito naman ha Cainta Rizal. Halos tag 50 iton enrollees kada klase. Tapos may panira shifting adton pag-aram, pagklase, may da morning and afternoon. Pangahit manghigayon una napatipan evening. Kay nagpupulay dito iton ira mga estudyante. Kung baga din natin ang mga report nyo, Ate Pen ni Ate Daisy, may da natin mga silid ng mga barangay nga ang bugos ng eskwelahan, may tag 57 enrollees. Dito ha ira ha Metro Manila,
usa pala itiya ka classroom. So sugad adton panginginanglan hin mga edipisyo, mga school buildings ngan sugad man hin mga magturutdo. Thanks much, Presidente PBBM man personal mismo nga pagsisiha, pagpapanginano, pag-inspeksyon hadton mga school buildings. Sana puliduhin an ka pag-construct kay iinigin pipinaabat na kitahin mga pagabayug sa kalugan. Darga, di parayo kami itong mga disgrasya, tupan natin mga kaapuy-apuyan ni nagaampu sa kupon, kagusan kami nimo, darga, dan imo mahal nga grasya. Di parayo itong mga disgrasya, mga kataraguman. Sige, 16 minutos na ang nakalabay alas 9 para nga natin mga kapatid nga may mga lakad yu, yay ha? Bisan kung gen suspenso na hana pag-asa, wala na din tayo website at doon ira mga pa-informasyon, pa-abiso hana pagtagahet index. Super hingkama paso. Idadto natin na iba pang mga website nga nagtatansya damahit pagtaga mga tedki damay nirahit pagtaga panahon ba daw nasa rin nila nga kada kita 96 to 115 degrees Fahrenheit. So may mga lakad yung pagdarakitin pa yung pagbalon kitahin na tubig. Bisang kamuhid bisi-bisihan na yan na mga kapatid of di kami niyo. Ito natin na pag-layag kalarakan yan nga pan Martes nga edisyon, no? Merkules! Adlawan kanunay, ano ati Daisy. Oh. Hindi naman ito natin na pagkarisa sumat istihanan, syempre din yan yung estasyon, DYS Radyo Pilipinas, Borongan nga da kan Nanay Myrna, kan Auntie Nancy, kan Atel Leonie, kan Mamita Leonor, kan Mamita Edith, Anay, katuon natin hi Ate Pen. Kuya Alwin, may daigin linya nga report yung Ate Pen. May kalabutan niya doon iyagin atindiran ang pagkatitiro kadto natin mga kasubungan Disaster Risk Reduction and Management Council iton probinsya an Eastern Samar ikaduha second quarter Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRR meeting. Ngani may nahiniya pa si unang impormasyon balita kanina naman na Good Morning Eastern Visayas. Aton pag-update aton nadton aton mga kapatid na pag-asa pinagi kan yung Kuya Rick Galupi pagtaga El Nino. Siyempre didahiton mga pagkakatitiro hit mga konseho hit pagtaga DRRM dami iton gintatalakay. Siyempre pagtaga disaster preparedness. Samtang 9 minutos na nakalabay alas 9. Adanay Ate Pen, sige anay ha. Hindi pan mitlukan itayugin andam diding nga mga teaser. Radyo Pilipinas report. Yes Ate Pen, go ahead. Yes, good morning. Maupay nga morning, Ate So. Good morning, nga dahito nato na mga kasumat estehanon. Yes, korek ka dyan. Nakadto kita ka Kilip, Eastern Samar DRRM Conference Hall para naman mag-cover hadton second quarter na ini Ate So, nga PDRRM Council meeting, kundiin ginpangunahan ni PDRRMO Chief
Engineer Thomas Campomanes, pero waray pag-iha inabot ini Vice Governor Maricar Sison Gutisan, hiya ini adton na nagrepresentar ka na Governor Ralph Vincent Ivardoni. So gindeklarar ini nga quorum, may dakita dida mga pictures, Engineer Alcuin ba no iton aada aton may kita dida i-send dida iton aton group chat alayon paki flash anay. So damo ini adton inattender kompleto no. Sobra pa nga ni hadton half hadton kadamo hadton miyembro hadton PDRRMC salit nakapagtikang adton nasabi naman nga katitirok sumentro ini ati Sukoy subayhan naton pauna nga ni-report kanina Good Morning Eastern Visayas hadton siyaan laanay ini adton igin report ni Sir Rick Galupe ito naton hepe iton pag-asa Borongan adto na pagtaga El Nino updates nga nahibaruan ta naman kanina aton probability nga aton ini ma-experiensyahan dida na hiton ikatarapos yan na naman nga bula ang yan nga tuig hiton 2026 ngani sumala pa man ka na Sir Galupe ada nakita yan na ati Sok mga kabarangay tinatawag El Nino alert status kumbaga diri pa man good tal nga nakakaabat kitahin sugad nga katmara sahay pa man kita oranon pero may ada na kapaso di bahan hadigin siringhi Sir Rick han May 29 an Borongan inabutan naton heat index 45 degrees Celsius ang giwan nakasobra pa nga nin 50 plus adto as in gipapasoy kita pero yes, Ken. May nga ni higayon inabot kita hin 52. Oo. Yes, gipapasoy as in kakaiba iton paso. Pero bisan pa man ada pa kuno kita hindi nga tinatawag El Nino alert status diri pa masyadohin ka mapaso. Diri pat masyado nga nagabot nahin 52. Pero ate Sok di kuno ini nasaringhi Sir Rick hiton mga nga dahiton ka October, very strong ba? Butsid yun, di ba usually pen in October, pronounce na uran din hatang, kagamanit patron, in natikang naitiya pag uran. Yes, ati Sukoy. Karayag sid ngun ma-minus ipon madugang hin, kamauran. pen, madugang tinurag sunad. Asiya na. Hindi mo kapanguma. Correct. So, takay mostly rain-fed. Ito Correct. natin mga rice land, Ate Sukoy, pero laka porsyento. And may da irrigation. Yan ang tuig, ada daw ini ma-start Ate Sukoy, nga dahiton ka September, July, August, September, very strong. Hiton October to November until first quarter, hiton 2027. Kumbaga, below normal, iton magiging monthly rainfall. So, dinihaton Eastern Samar. So, karagsid ngun lesser, may iba na iton kamauran, indikasyon daw gud ini, hiton epekto hiton El Nino. Pero hapag kaya nasa ring Sir Rick, ada pa daw kita hiton within normal level. Kumbaga, may dahiya dito graph, kon green pa kita. Dito na Eastern Samar. Pero diri kuno ini nangangahulugan Ate Sok kabarangay nga bisan kon aada tinatawag El Nino phenomenon nga waray na bagyo. In fact yan nga June to July may dahinigin mo monitor nga mga low pressure area pero kasagaran daw gud hini malulusaw Ate Sok. Pero may dalaghap mga typhoon, labi na dito dapit hiton mga western part hiton aton nasod. Pero kung makauran man daman makusog. So amoy niya iton epekto. Iginsaysay gihapon ni Sir Rick iningayan nga El Nino phenomenon kumbaga klase hiton aton panahon mag-iiha ini magpapadayon for 18 months. Amo nga mahingangadtuan ini hiton first quarter hiton 2027. So iningay naabot la inihiya nga El Nino 2 to 7 years.
Salit mahuman nga ni ini hiton 2027, maihap na dama kuno kitahin 2 to 7 years para hin another El Nino phenomenon. So yan na nahiabutan kita hiniya na nga 2026 sa 2027. Salit kakulop ginawhag ini taganhin oras adton mga miyembro haton PDRRMC, mga department head sa Kapitolyo, iton mga ahensya hiton gobyerno para ilatag aton ira naman kanya-kanya mga action plan ngan preparedness measures, hindi naman nga pagtaga El Nino alert status. So amo ini kakilip adton pinaka-highlight hini Ati Sukoy dida naman hadton meeting nag-aprobar ini adton Eastern Samar PDRRMC hin resolution para naman pagpormahin tinatawag El Nino Preparedness Task Force. So gin-approve ini nga resolution para naman yana pala in magkamay-ada na talaga task force para naman masiguro iton pangandaman iton pagdaga epekto hiton El Nino kay nati kahitaas iton tsansa hapag ura-ura hiton El Nino magresulta hin mas mapaso unhan hadi 50 kita kula kay nasaring man very strong guti ay nga uran mamara nga kondisyon ngan syempre apektado iton pagtaga tubig. Salit kakilo patisok nag-report ini pero basta na right na oras buwa Ma'am Gina Suasba hiton Office of the Provincial Agricultural Services iya iniigin latag kakulup adton El Nino Action Plan para hiton agriculture sector dinhi aton na Eastern Samar nga iya na mention nga giguti ipadaman iton aton may da irigasyon nga mga rice land nga nadiri la ini pagtagahumay iton tututukan nga tanan na nga mga high value crops mga pananom pati na ito na pangisdaan. Nakadaliwat Ate Sukoy mga kabarangay aton OPV apektado man daman ito ni iton aton livestock nga nasugan man iba pang ahensya nga mabulig hiton mitigation measure so diniha aton ngan kasumpay hini igin na-mention ta na adton November nga dahiton ka first quarter hiton 2027 para naman hiton kabugusan nga isa hiton Eastern Visayas ginlalauman adton near normal nga kadamo hiton uran iyana nga June, July nga dahiton ka September. Pero iton posible nasa ring Sir Rick nga below normal nga uuran niyan na hiton August, October, labi na hiton September. So magtitika kusog na ini iton influensya hiton El Nino. Kasumpay na mahini Ate Sok nga pag-aprobarhan na resolusyon hapag pormahin El Nino Preparedness Task Force in iton na makumponer hini mula gihapan nga mga miyembrohan konseho ngan naghatag naman hin report didahaton ikatarapos Ate Sukoy hi Assistant Provincial DRRM Officer Sir Levin Icard and padayon ini nga mga programa hiton na provincial government para hiton tinatawag climate resilience and iya dida igin report kay katatapos pala inihan gintambungan nabisan nga ni Governor RV nakadto ini ang tinatawag energy efficiency workshop kumbaga first inihiya nga step ngadto hiton paggamit hin renewable energy. So dami ini Ate Sukoy ito niya ginlatag nga pwede natin pagkuhaan hin energy source iton hydro yana in Oo, yana pero naman itong hydro pag mapuproduce mahuraw, apektado okay naman naman. tiya. Tapos kung ito watershed niya, it mga kakahuyan, narani ito na hydro power plant in mapanot damay tiya. Iyay, correct. Kay wala naman. mauran. So di na makakabirik itong
turbine ano itida. Salit ano sa daman ati Sukoy na ano nga tatagan hindoon hiton provincial government iton paggamit hiton solar adton surok na maano hiton kuryente iton adlaw. Ngani na mention ini one time ano didahaton meeting han public hearing hadton ordinansa no nga gin uundong ni board member attorney PJ Ivardoni nga iton old Capitol building atisok iton ato pagbubutangan inihin solar panel para naman maka cost efficient ba no maka-minimize ito na gasto ngan himuon na laanay for the meantime ngan paupay pa da maini iton long term ano hiyang epekto. So amo ini na perala ati Sokoy ano nga gintagad damo ini nga mga departamento mga opisina adton ginkuhaan hin kanya-kanya action plan ngan preparedness measure bisan iton taga Bureau of Fire nakada no PD Makasil iton PNP. Yes, Pen. Pag taga Bureau of Fire, kunit mga fire hydrant damait, Ay, waray tubig, iyay. Na-mention iton nga bisan din aton Correct. pipira iton aktibo nga fire iton di mo may dahit mga didahiton mga highway pero pipira na lang ay andaman ati so nagagamit usually kinikita ta di magtutubig ito an aton mga kapatid ng Bureau of Fire Protection nga fire hydrant dihit aton may bangsaran iton Petron nga gasoline station. Abot kun okay pa itdida. Usually kinikita natin kaya itdida ha may sa awang handate Metro Bank parang problematic at mahitdida. So na-mention ito an kakulangan daman han pagtaga tubig surok iton tubig waray pa daman ka kulip maka-attend aton BWD pati ito niya importantihi ini sektor pag taga-irigasyon Pen bisit may irigasyon ni waray water ta so nakada ini nga kinahanglan bisan kun waray hiradida ginawhagira nga mag pasa lagi hapon hirahaton ira mga action plan kay amo ini iton pagbabasehan hiton aton mga policy makers kun ano iton kaangayan diri la kuno ini basta haya-haya pakalaksihon la ini kay gidadaki ini iton epekto kun pananglitan ini inabaton diniha aton probinsya hiton sinirangan Samar nga nagpasalamat naman ati kay Vice Gov Maricar Season Gutisa nagrepresentar ka na Governor RV Ivardoni nga dahaton mga miyembro na konseho hadton mga kabakyang ahensya nga niya gintagan indoon nga padayon iton saring papaningkamot hiton provincial government hapag taga disaster preparedness nga napag-atubang hini nga epekto na climate change. Ang meeting ginapangunahan ini ni Engineer Thomas Campomanes adton PDRRMO gintambungan hadton mga representante national nga mga ahensya uniform services mga opisina han probinsya miyembro lokal nga mga mamamahayag pati iton DTI kay an mga pamresyohan ati so expected yan kung sugad hining kulang hiton supply darahiton epekto magiging epekto hiton na El Nino ba mag-aabagay labi na iton agri products in apektado. Amo ini ate siguro bisan la haliputay ipabati ta daw pero la ka minutitos mabatian natin ang imo batch si Sir Rick Galupe iton pati aton Thomas mga batch tight hira Sir Rick Galupe iton chief gwapo lagi happy Kuya Rick gwapo lagi hapo natin ka kaya inspired sige adi bisan la haliputay masaring nalak nga ikat naton sige take it away engineer aton pamatian Sir Rick Galupe hiton Pag-asa Borongan. May da ba ate
Di pa gintitimpla pa din ta mga Okay. gwaping. Originated from Ada na. Peru, Okay. coast of Peru and Ecuador. Kung diin may mga fishermen na naglalayag o nananagat, Istorya pwede na atin ka-observe so ka pag-originate han El Nino. ang karagatan. Kung diin na likay na ang isda ay ang mga kakawil ng isda. Ngayon, na-observe nila nga ang karagatan di mainit na. So, ang tendensihan mga isda inakalagi nakatuhin ng atong tubig dagat. So, wala na nila kuha ng isda kay darahan warm ocean. Dito nagtikang ang tinatawag na El Nino. Spanish ko niya El Nino, Spanish term. No? Dito nag-originate sa Peru ng Ecuador coast. So itong El Nino, ito ang signal, El Nino is a climate pattern in which the central and eastern tropical Pacific Ocean become warmer than normal. Nagtitika pa sa between the central and eastern equatorial Pacific Ocean. May adira interaction kundi very unequal. Sakop mga ito Pacific Ocean. So kung kukulawan niyo, itong El Nino Certain Oscillation o INSO, it is a large scale variability resulting from the interaction between the ocean and atmosphere in the central and eastern equatorial Pacific. Nabanggit ko kanina, more increasing. Subay na naman data na measure and ipapasuhi na inyong kurungan inabot in 45 degrees centigrade o tinatawag na heat index, didahan May 29. Na-record naman ipapasuhi o hataas ng temperature and didahan May 29. Kasi ang pinapakipasok. Hey, alert. Pag dini na, ibig sabihin, na-strike na El Nino, naapat na kita, no? Pag dini na. Pero yun na, up to this time, yun ang panahon na kita rin yung portion. And then, didi, pagkali na, ano ito, nasunod na El Nino, no? Na-strike. Kumbaga, malalain na itong kalibutan at kumapasok. Ano talang binubuhat kung kumapasok na ito na itong Okay, sige, Ate Sok. Oo, so pahapyaw la ato ni natanala hiton na kilup Uy, para hiton report gihapon hiton iba. So iyala di daigin istorya Ate Sokoy ha first part didto nga yanit pagtikang Ate Sok ha Peru ngan Ecuador coast. Asya nga Espanyol. Asya nga El Nino iton ngaran hiton. So ira dito na eksperyensyahan gipapaso edton ira kadagatan salit guti na maandakuphan ira dito mga para pangisda. Yes, pen ito na obserbaran itanto natin mga kapatid nga mga fisher folk, di ba? Di ka naabat nga na deet it usually yan naglabay so gadihin nga mga Mayo, damo pa iton anin nga baliling. Pero di na lahiya hadto nga mauuran. Sayang di hadton Abril. Kay ka mapaso. Napahirayo it isda. Nakatito correct yan nga katit mataghem nga lugar kay biseton aton mga kasugbo nga ira livelihood pan nga will asya dament irahin na obserbaran. Oo, so amin yan nga talagang boroblig ini iton mga ahensya iton gobyerno. Bisan kun El Nino alert status pala ba gipapasuin na hanhadi an aton inabat. So amin ni kabarangay kinahanglan na tipid-tipid nga magin ikmat nga na mabinantayon padayon lakita magantabay hiton na mga masunod nga mga pa-update hiton pag-asa. Alright, so Ate Sok, sige talaanay para hiton aton na balita sumat estihanon tikang Didia Field Ate Pen Pumida nagre-report back to base. Thank you. Yes, damo nga salamat sa kasamang pen. Tuloy nga pagtaga El Nino, it nga below normal na ang
uuran o aton pag-eksperyensyahin medyo mamara nga panahon. So damano itong epekto niya. Labot lahit nga aton inaabat nga kamapaso nga naglilinop usahay tatulo. Labot lang ka waray munar. Litaw nga di pa challenge liwat nga da na mahito natin pagtaga food security. Importante manggudaman itubig. Dahil atin mga umhanan, wala naman ko natin, di naman nagpapanunubra. Kaya bisan ano nga nagpapanunubra, bisan pait mo na, dahil diri giupihi. Oh my ganun. Balitaw damo nga, salamat kasamang pen. Ngan tansya liwat nga da kan Kuya Rick hiton pag sa Eastern Summer, doon iya pa-update. Pag taga panahon, labi na ito na posible natin ma-experiensyahan nga El Nino. Yan na naman nga tuig 2026 nga nga pa hiton entrada. First quarter hit next year tuig 2027. Kasi eksperyensya kita hin mas mamara nga panahon kaysa naglabay. Yung nga mga anyos, may dadaw po niya 7-year cycle. At to na pagtaga, nahitatabo itong El Nino phenomenon. So nahitumong inihiya yan na nga tuig 2026. Saring pa natin ng mga apoy. Basta naglabay nga dahan kabulan hadton Agosto. Makuraw ko ni dinaat ipanhuribasan at habay. Yasuga din ito na eksperyensyahan na natin ng mga kapatid, mga parag-uma. Pangilitan sugadahan mga bulahan nga mga farmers nga may da nira irrigation system. Pero bisan pa ate may naman irigasyon kay kulang man liwat hiton tubig. Diretso nahup-hup ang tubig bisan ko nagpupudas sa naglabay nga mga adlaw. O kaya kalhuman uuran, hinagaapoyar hi thunderstorm nga hi Mr. Rain, tapos binaranggayoy pagod adto na pag-uran. So gadi na naging share naman ni Ma'am Eileen dito naman ha Northern Summer. Pero kanina nasa rin hi Ma'am Eileen, nakaka-experience siya dito rin mga pag-uran. Pero agsib nga mga pag-uran. Dinaaton kamay dahil thunderstorm, bubunok, yan ang afternoon. Susuli na maya naman niya sundan hina pag-uran. Hala, sige, magpabili na kita nga resilience asya adto nga tinutukan, didahan niya gindumara nga ikaduha second quarter. Yes, kaya doon mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council nagkakamayda talaga inhirahin kada quarter nga katitirok. Tapos kung gikikinhanglani nagkakamayda naman itong hirahin mga pangkadagmitan, special or emergency nga council meeting. Ngan adton yan nira nga meeting katitirok han PIDREM Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council in tutok nga dahan to na pangandaman iton pagtag El Nino. Pito hiton El Nino phenomenon nga ni naggintukod nag-aprobar hiyan resolusyon ang PIDREM Council resolusyon nga nagtutukod hadtod El Nino Task Force para maging pulido adto na pangandaman samtang iniinggin babana-bana nga hitaas adton probabilidad nga inin aton ma-eksperyensyahan. Uy, adi Ate Jennifer na join. Thanks much. May napakitakyan si minutos antes an alas 9. Atin la utruhon adton pirang mga paanunsyo may kalabutan ini hiton
Amon pag-celebrar hiton ika-19. Uy, binatilyo na. Daragita binatilyo na. 19 anyos na hiton ika-19 anyos na hiton Hunyo 20 adton pagiging syudadhan Borongan sa pareha sini adton Kalbayog matagal na yun. Katbalugan nga na Baybay City. Pero kami karita din naman na Eastern Visayas. Pero limad to may pahat duha pa nga mga syudad. Mag-birthday, sasalin urog, katungtungan, charter celebration, yan ang ati arabot nga next Saturday. Hunyo 20. So, yan naarangkada na anton Marisyo nga Interagency Sports Feast. And may luwat natin hearing edo asa na makaistorya natin na masunod nga mga lahi Kuya Bidon magkakamida liwat hin Urugyas ang mga kinadaan nga mga uyas santun atin mga kaapoy-apuyan didahan gintatawag pa natin probinsya nga ibabaw nun. Kaubulig kita, bisa naman la ita sungka. Atin kagluman na tuwag baybay Boulevard. 16, 17. Speaking of 16, ginapapahinumdumdaman John 16. Adto natin na mga kapatid nga nagapalista ang kasalang bayan asya ito ni schedule ha. Ita iyo pre-marriage counseling nga na ato ni pagbubuhata maghapon haarayupan multi-purpose gym government complex dito naman na barangay Campisaw dito dapitit kanda Kuya Kurt may da kita sa 65 nga mga pairs mga magatiayon nga ma-join hindi naman nga kasalang bayan whole day in here 8 p.m. to 5 p.m. magbabalong inhira no ati malu. Ano natin kasugbong nga City Civil Registry nga buhatan. Ang atin maabiabihan so dito niya staff. Dida naman na City Civil Registry. Nagsusuro po inirahita natin City Civil Registry Officer. Tapos kataliwan nito on the following day Dida naman hiton June 17 asya na adton Karasal. Sara niyo ating malu nga na adto ini pagbubuhata hiton igindadasig. Tourist destination ni Ciudadhan Borongan dito naman Sea of Clouds barangay Hibakong so agap manggudin na mamalungan siyempre di dahil ito pre-marriage counseling pag-irestoryahan na damait ito itong pangandaman siyempre hita iyo pagkadto Sea of Clouds. Provide naman kami nito na sasakyan itong LGU Borongan. Kasi turilhun na maitihangan to. Ilabi na in early morning itong atin pagkadto. Kaya syempre siya madamitit atin pakakita hit burong hit nga Sea of Clouds. Gratis po yan. Iton atin maribheng pa nga kakahuyan dito nga dapit. Kay mapanot nga ni damait wala na damait natin kikitaan nga burong Sea of Clouds. Tapos dito naman itong June 20, magkakamay dahil serbisyo caravan nga sa liwat itong mabulig hini atun atin mga kasagbongan City Civil Registry. So ada daw good ini pag tutukura adin pagbubuhata magtutukuron didain hiluag nga handong diday tay espasyo an anay itnabakante nga espasyo an kanan anay pinistuhan nato natin mga kasagbongan RVM sister di ba tapos iton hiya in acquired na nga lote an LG Borongan.
So magkakamayda magpapaangbit anton magkalain-lain nga mga serbisyo aton mga buhatan di naman ha LG Borongan nga nalakip na ini aton natin mga kasugbungan City Civil Registry and buhatan na Ate Malu Luis Asol III kundiin in aton mga magpaparehistro late registration magdai pakikisuyo nga dito katao ha iba nga mga lugar ngadton aton mga kasagbungan City Civil Registry and magpapasilitar para magkamaydahin live birth certificate aniyo mga patata libre pa damain hiya nga pagtaga live birth registration late mga pagprehistro tapos magkakamay daman hirahin na mga pagsayod kung may yung mga ginakaroon nga mga klarifikasyon igsasayod may kalabutan hit nga mga ginpapaangbit hiton City Civil Registry nga mga serbisyo bisan diri burunganon okay sa big check pero adtong libre nga late registration kanan mga burunganon pero ang paghatagin mga kasayuran mga explanation bisan diri taga Borongan welcome nga di kita kan Ate Daisy ano kaya may ipapahat nga balita ato ni Ate Daisy sana good news in here anay ha nga di kita kan Ate Daisy may dahiya igya share nga balita Radyo Pilipinas report. Ate Daisy go. Yes, Ate Sok, magandang morning. Pahuwaylanin kita iton mabugat nga balita. Oh, sure. Pero nero niyan, bangin liwat kita magkamaya din maupay nga development pa. Okay. Pero kapag kaya na, makatulaan na kita yung mga balita para ito natin mga parag-uma. Tika nga Department of Agrarian Reform ating mga balita kaya dugang pa nga ginapahugot ito na project split o ini nga split the parcelization of lands for individual titling nga kundiin ati so katon mga taga region tapos dinya probinsya amo in nasinyada ha barangay Kantubi Balangkayan igin pa ilarom hin komprehensibo nga field inspection aton makatunaan dida na pagpaparabhinan individually nga dahaton ira mga beneficiaryo so ginadumara ini yan na la nga simana yan na lang simana panuyo hini kay hapag kayo na ate so ginpapaspasan talaga hitondar aton mga pitad agod hingpit na nga makaplagan hiton mga lokal nga parag uma aton ira mga kalugaringan nga tuna so ining katapos ipailarom han regional and provincial project management office andar usa nga hiluag ng komprehensibo nga field inspection dito naman ha barangay Tubi Bungto hiton Balangkayan. So katuyuanan ati so katon inspeksyon nga reviewhon nga i-evaluate aton survey output hadton duha nga katunaan nga may ada kabugosan nga 5.7 hectares. So nasabi nga importante nga pitad in gindumara haton mga experts tikang ha province nga ha region handar kaupod adton na syempre mga tinaglawas din niya aton hadar. Igin patuman ini nga operasyon ha ilarom hiton support the parcelization of land for individual titling. Usa nga dako nga programa hiton aton gobyerno nga nagtutuyo pagbahin-bahinon na aton mga collective certificates of land ownership award agud mahipanhatag ang mga beneficiaryo an ira kalugaringan nga individual nga land title. So as in para maaram talaga ira ati sukhain ba talaga tun ira specific na parte dida hiton nga tuna nga iginhatag ha ira hiton gobyerno. So pinaagi ni mas magiging mas bimparigon pa aton field evaluation nga ginlalauman nga magiging madagmit aton pag-orsa hining project split din naman hito na aton probinsya nga magdadara hin mabaskog nga pakabuhi nga tinuod nga kauswagan hito na aton mga paraguma nga Eastern Samar. Yes, inhira nga mga paraguma inhira mga tenant. Mga kuha nito nira ati sok sinisaring nga agrarian reform beneficiaries. Ibig sabihin, hira gintagan na iton hira hinto na hito nato naman gobyerno. May tatagiyan na iton hira
kaya la iton iraging kakaptan nga karigunan aada pa iton certificate of land ownership nga kanan hit bugos nga tuna for example Tapos nga tuna, tikang ithin din. aton gobyerno. Pero Tika- diin aton kuhaan nga gobyerno, tikang hadton may mga kapatid natin, heglog ang katunaan, Waray igintubian. hindi mention Ah. ati Sok basta aada ito na himumutang kasi an aton mahit ay iton programa kasi iton dar ano iton mga katunaan iton gobyerno ginbabahin-bahin talaga no nga dahito na aton naman mga parag-uma. So waray hindi ka mention ang dar kung may ada bahin ni talaga ungod nga tagihan tuna nga ginkuha para may distribute. Oh, yes, so, okay. May perahit naton. Magiging madali ati Oh, Sok. kasi mahit naton pira kababayan nga higluag ang tuna nga dira na gud nga manira gin kukultibar. So pinalitan man og gobyerno then igin ba asyan tingin babahin-bahin nga dito naton na mga parag-uma. Oo, pero kung may ada iton mga tag-iya ati Sok, diri iton mga dali-dali naman nga makuha. Yeah, oo. Yan no, kay considering bisan laaton kanan ano to na Hacienda Daloy City, di ba? Pero kay din haton, waray man naton diri man gud pirahi malada man din haton iton mga individual nga may tagginukot ka hektarya taga pira man la daman. Oo. Ngayon iti ati Sok haros 6 hektaryas man lang nga ni oo. ano nga tuna pero iton kada beneficiaryo hini ada aton pinakadako hini nga malunira nga nakukuha 3 hectares ati Sok. Kasi may kasi natin Out damay 300 square mga meter kasaukan nga iragin tubian 3 aton hectares. iratuna nga di na mahini nga programahan dar para binahin nga dehadton hini naton mga tenants. Oo, ati Sok. So hini pinaagi ni nga split project o support to parcelization of land for individual titling mas-separate ini nga klowa. Nga dahil individual nga land title. So asya ini aton panuyo hiton nga survey nga binalik-balik kaya hiton mga tagadar para Okay. individual title nga karigunan talaga nira nga iton nga specific nga parte tutumbukon ito nira specific nga malon hiton tuna hiton eksakto nga lokasyon nga ira gintatag. Okay, kita nga ni nga mga individual magpapasurvey ka nga ni in aton la kalugaringan nga paggasto mahal kaya yan nga dito mga geodetic engineers kinimil damit Kung iya. ini ati Sok funded in hiton World Bank. Yeah. Funded in hiton World Bank nga ginpapaspas naman ini hiton aton gobyerno pinaagi nga split project. Asya iton nga may ada ginagamit na Oo. pundo ito na aton na Oo, gobyerno. yes, IOU yan ni Mano Gobyerno from World Yeah. Bank. Yes. Like 4 Yes, piece, IOU yan. Pero ati Sok at least may na nga Yeah, katuan may nga gin maupay. papahimutangan. Diri mga Oo. ghost nga project. Correct ati Sok nga panihimulusan talaga Yes. ito na dihit masisri nga pinakalaylayan na talaga no nga aton Ang pupulsan. mga kapustuan. So asya iton nga may ada nira mga padayon iton pagdumara hini nga evaluation ini nga mga field evaluation iton tagadar kay iton purpose talaga hini bugos nga Eastern Samar at may ada mga klowa ati Sok nga magkamay ada mabahin-bahin mabahin-bahin talaga nga dahiton na aton mga parag-uma para makatutulhira hiton ireksakto nga pag-uumahon ati May Sok. nga nakaragunan. Hanto na ira pag tag-ada na hiton na tuna. Nga napagtagadar lagi hapon ati Sok, aton mga parag-uma, agrarian reform beneficiary dito naman hakinapundan, dalikyat liwat hira nga nag-aram, mga farm practices, dito naman hinusa nga farm halate. Dida ini ato naglabay nga June 4 so di pala maiha ati Sok ini nga benchmarking so aton iragin kadto Pagkatagalog pa lakbay aral. yes benchmarking lakbay aral Siya at nito na yan. iton hiya urusan na it As ito, mga pag-aram kasi iba man daman talaga ati ko na expose sira for example ito nga mga developed nga mga farms ito nga mga asinsado na nga mga umhanan nga kung nakikitaan iton aktual nga kinikita iton aton mga parag-uma naghahatag talaga hirahin motibasyon nga hindi baro Inspirasyon. kung patiunan o palalakton iton ira naman kalugaringan nga mga ginuuma
ano nga mga katunaan nga ira nagsiserbi nga mga pakabuhian. Kay kailangan maging entrepreneur talaga hira Ate Sok, ano, iton ira mindset para talaga umasinso. Iton ba nga tagdamuan iton production na hindi himo talaga nga negosyo. So asya naton na ira binuhat dito naman ha Aldi Farm sa Leyte, ano, grupo hin mga ERB han kinapunda nagkamay-ada hin tsansa. So pagkay na mga armado na ito nirahin hibaro, ano, hapag-ataman hiton pananom, pagpaupay hiton katunaan o soil improvement, ngan adton tuhay nga resource management, ano, para dumako iton produksyon, dida hiton ira mga kaumhan. So may ada mga leksyon nga iginpahamtang daman dito naman han farm by unong ito na tama talaga nga pagnenegosyo o pag ma-market ito na ira naman mga produkto. So iningatanan Ate Sok, panuyo ano nga mahiahon o mahiangat ito na kalidad iton kinabuhi iton aton mga paragumangan makaprodusin damo nga pagkaon para magkamayada kita hin seguridad dida hiton Hikita na may makakabenepisyaryo kamay natin ichichibabam. Correct Ate Sok, ano, so kung damo iton production iyon na damo iton makakakaon diri na naton kailangan umangkat in mga produkto tikang iba nga mga products. Labi na pa naman niya na diri na good in itong pagsatuna pananom. Ate Sok. Pero na late na nga risgar. Takay puro makita tikaon para tumion din na kalibutan. Pero kupan man ini ano hito na aton gobyerno ano sa ini nga pag-encourage hito na aton maparaguma nga mag-uma talaga ano mag-producer talaga hin pagkaon na siya nga sugat nala iton suporta nga ginahatag daman hito na aton gobyerno, labot la hiton mga training, labot la hiton tuna, Yes. labot la hiton mga pakabuhi. Labi na pa da may dark kay siksikliglig inhira diren ira uruwon hit pag-aayuda. Correct Ate Sok, pati gamit iton pag-uma ubos ito na no natatagamdaman hiton na Kung mga mayuda talaga bisyan, itira no? as in ayuda talaga. Ngayon dapat talaga tipigan naman ate ngayon sustainer ano ito natin mga beneficiaryo kasi sayang. Kasi sayang. Ngayon chance sa iton nira hiton pag-ursa gamit iton rekurso hiton ato naman gobyerno. Correct. Diba? World Bank ha. Wasig yun. Babaydan makukuhida nga boys. Iton mga ahensya ni Mano gobyerno na tukahan pagkolekta sa BIR. Ibabayad dit ate Sok tikang ito natin buhis. Korakis Ano, ka kahit kita nan mamayad kita iton buhis. So adi pa maupay naman nga balita ate Sok dito naman habong iton G1. Wow. Aton BFP G1 may adanira bago nga PTV, ano ini nga patient transport vehicle. Donated iton local government unit hiton G1 para mas madagmit hira nga mga makaresponde a panahon hiton emergency. So gindumari niya ton turnover kakilop nga adlaw. So gidakin iton bulig Okay, so kaliwat iton an LG Borongan in nanadipait pag donar daman hin ambulance kay kasugbong inihira hiton nga mga pagtaga emergency quick emergency response iton LG Borongan labat ko start. Yes, ate. So, kurela din di ano photo kung ano ito ni Chura dito ang sulod kasi gipay naman ini nga mga patient transport kay vehicle. kuanit Kung kompleto itong complete gamit. kasi kuanit mahit guidelines itong DOH di ka nalit basta-basta yan na makakapag dinetsugadhan una pag sinabing ambulance PTV kinanglan mahit mga pagsurundan hi DOH. May guidelines pero yun. nag-iiba-iba din naman kasi itong design. May ada itong pero kung ano itong mga needs sa kinahanglan. Uy, importante kaya yan. So, kita ambulance sa kinahanglan permit, may nira dapat perminira may wangwang, labot lahit nga blinker. Iyay kay sa ita di sawang haros maggabunggo in SUV nga niniton nga ambulance kasi wala naman daman niya wangwang to upa bisan ni may blinker tak antisulo di dita may didihiton nga may mag-gyre, mopay kay basta nakapanguruulan mga people didan may loyuhan backstage down backstage so kinang na-shit nag-importante kompleto hit mga gamit iton mga ambulance including hitawangwang itang mga blinker nga dito pa hit sulod naging kikinanglan hiton giupihi nga pag-respond nga hiton mga pasyente nga
pagsiservisyohan Iya, hit Ate ambulance. Sok, nga nag-iiba-iba naman itong disenyo hiton nga mga ambulances. Kasi ako, nahisakay na naman kin ambulance. Tapos naman may ada ko naman kinita nga ambulance, ito iba nga mga agency. Tapos may ada ko naman kinita nga, usad naman nga pinakamaupay nga ambulance iton Philippine National Police. As in, baga talaga hiya Ate Sok, hindi ko kumpleto hiton mga gamit. Siya talaga ito Hiton sakob. Kay Nga, di din usa nga talakayan na City Disaster Risk Reduction and Management ito nga sugan sa DREM nga meeting as in adton iginhanay nga adton ka ng guidelines nga dapat sundon it nga pagtaga ambulance pag iton hitso talaga as in kuan hiya kay ginko ko na nit ging lisensyan da may TDH para naman hiton pag-operate hit ambulance. Labi na ini humanhan COVID-19 naging mahigpit adton mga pagsurundan. So asyeton kahiap naman first time ko naman nga pakakita haton ambulance aton Philippine National Police pagkita ko wala kuan ba talaga haros di ko kumpletuhin na yung mga gamit dito. Dapat lang. Okay. So Ate Sok, kasi niyan ito natin mga balita para sumatistihan o Daisy Bilizar nagre-report. Damo nga, salamat. Ate Daisy Bilizar to na balita din at sugad to ng mga L300 sa maray mga gamit ni Tansulod. Tatawag na ito nga ambulance yan as in mahigpit na yan may natalagahit ng mga guidelines sa mga pag-surundan kinanglan na tumanan mayan siya maiti itong gobyerno mga LGUs. Sige damo nga, salamat at doon mga balita kay syempre para maliwat ito na kaupaya natin nga dahiton yun si Servisyohan Juan de la Cruz. Damo nga salamat sa Daisy at doon balita maging kakabisihan na mga igimpapaangbit nga serbisyo itong Department of Agrarian Reform DAR particular na din atin na Eastern Samar kabalangkayan nga kinapundan yan siksikliglig po yan maghatag yan na serbisyo ayuda ito ang Department of Agrarian Reform nga sugad man han igen share liwata atin nga balita ni Ate Pen adton gindumara nga ikaduha second quarter nga PEDRAMC meeting nakasentro hadto na pagtutok nga da naman hadton magiging epekto hit posible nga paka-experience natin itong El Nino kundi gintukod adton El Nino Task Force din naman natin ha probinsya na sinirangan Samar ginabihan na resolusyon nga ginparigunan durante na sabi nga katitiro. Damaliwat nga salamat sa Tipen nga sugad man na natin mga kasidlungan si Rim Council kundi kayo atindiran na natin Vice Gobernador Ate Maricar Gutisan na ito pa nga mga membro na sabi nga konseho kalapit na din ito natin kasugbong USD Pag-asa din natin Eastern Samar hiyo Kuya Rick Galupe. Siyempre nakadahira yung Kuya Thomas and Mr. Ribe Nicart Sidrem Officer and Assistant PDRMO hiyo Kuya Tamas and Assistant naman hiyo Kuya Libby. So damo nga tansyo labi na nag-join natin na live streaming nan Mati Radyo. Ang aran po ito naman SM kanati Ruth Rivera Abunda kan Chef Ecude syempre kan Kuya Buboy nga nanatan didi support taking ang mga engineers ng SMATch nga kan the engineer Alquin Baldonido kan engineer Coach Yufem nga syempre kan Kuya Mark na ilulahi Nanay Merna niya favoritism ni Kuya RV or uni na pa Nanay Merna. Sige, masalibad siya na kita temporaryo la. Keep safe everyone and God bless. Ate Sok po. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 65